Okay, good morning po sa ating lahat. Isang Webes na muli tayo ay magsama-sama upang patuloy na ma-encounter ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. February 27, day 58 na nga po tayo. Halos magdadalang buwan na tayo. Tayo po ay nasa awit 55 yung ating pag-uusapan. At tayo po ay makinig doon sa lament o yung panaghoy o hinaing ni King David dito sa Psalm 55 na ito. Yun nga po, Psalm 55 about wound from a friend. Ito yung title natin, pag-usapan natin yung sugat mula sa isang kaibigan. At ang totoo, hindi tayo exempted dito, lahat tayo maaring nakaranas ng isang sugat sa puso mula sa ating kaibigan. Kasi nga po, kung ibang tao to, wala tong bearing, we can deal with this pain or wound. Pero pag galing sa isang kaibigan, galing sa isang mahal sa buhay, kamag-anak o sino man na malapit sa atin, talagang ito ay nakapagbibigay ng sugat sa puso. So dito makikita natin po, mababasa natin sa Psalm 55 paano yung lament ni David ay tuloy nakapagbigay sa kanya ng sobrang pighati. So tayo po ay manalangin. Muli ang naming Diyos, isang magandang umaga, muli ang binigay mo sa amin, isang punong-puno ng buhay, kalusugan at patuloy na presensya ang patuloy mong ibibigay dahil alam mo, Panginoon, ang mga anak mo na nagmamahal sa iyo ay tanging sa iyo lamang umaasa sa mga araw na ito ng kalakasan, ng karunungan at ang iyong pag-iingat ang patuloy na magdadala sa amin sa buong maghapon upang patuloy na kami ay tunay na iniingatan ng isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yes, Holy Spirit, be our teacher, Panginoon, at yun nga po, God, speak to us and through us at makita namin ang karunungan na ito na makapagbabago ng aming mga buhay, makapagbabago, Panginoon, ng aming mga karakter tungo sa isang katulad ng pag-uugali, katulad ng karakter ni Jesus. Maraming pong salamat, aming Diyos. Manguna po kayo sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Dito po sa Psalm 55 o sa awit 55 ay pinapayag ni David yung kanyang matinding emotional na pain, yung kanyang lament. At ito nga po ay dulot ng pagtataksil, betrayal ng kanyang isang malapit na kaibigan na kung saan ito ay kanyang naranasan nung panahon na si Absalom na kanyang anak ay nagrebelde laban sa kanya. So dito po sa pag-uusapan natin ay may isang tao na maaring ito ang dahilan. Ito po ay si Ahithophel. Although wala namang direkta na binabanggit na siya ang dahilan ng bigo o pagkakaroon ng pain ni David. Pero sabi ng mga Bible scholars, si Ahithophel, ang dahilan kung bakit na isulat itong psalm na ito ay isang response ng tugon ni David sa betrayal ni Ahithophel. Now, sino po ba si Ahithophel? Ahithophel, sino ba itong Ahithophel na ito? Si Ahithophel po ay isang counselor sa kaharian ni David. Siya po ay mababasa natin sa 2 Samuel chapter 15 to 17. Tagapayo siya ni David at inilalarawan siya bilang isang matalino at mapapagkatiwalaang tagapayo ng hari. Gayunpaman nga, nung si Absalom na anak ni David ay nagrebelde laban sa kanya, naging magsik, si Ahithophel ay nagtaksil kay David at sumama sa panig ni Absalom. At ito ang nagbibigay sa kanya ng mga payo kay Absalom kung paano matatalo si David. So, tignan natin, papaano na yung isang malapit na tagapayo ni David ay nagtaksil din sa kanya, hindi lang yung kanyang anak, pati ang kanyang pinagkakatiwalaang tagapayo. So, ang betrayal na ito ay napaka-painful, particularly kay David. Dahil, yun nga, lubos siyang nagtitiwala kay Ahithophel
At itinuturing niyang isang matalik na kaibigan, si Ahithophel. Hindi lang basta tagapayo, no? Isang matalik na kaibigan, very close friend. At dahil nga dito sa pagtalikod ni Ahithophel, ay siya ay sobrang nasaktan. Now, ano ang personal na buhay ni Ahithophel? Saan ba siya galing? No? According sa Bible, si Ahithophel ay lolo, grandfather ni Bathsheba. No? Sino si Bathsheba? Siya yung babaeng naliligo nung time na si David ay nasa kanyang kaharian, imbis na nasa harapan ng pakikipaglaban. At later became his wife. No. At si Bathsheba ay anak ni Eliam. No? Na itong ang si Eliam ay anak ni Ahithophel. So, in short, si Ahithophel ay lolo ni Bathsheba at great-grandfather ni King Solomon. No? Okay. So, sino ang unang asawa ni Bathsheba? Si Uriah. No? Si Uriah na alam natin ay isang magiting na mandirigma, no? Ni King David ay namatay dahil na rin sa kagagawa ni King David dahil sa kanyang pagnanasa kay Bathsheba. At dahil doon, no, maaari nating sabihin na ito yung pinakadahilan bakit si Ahithophel ay nagbetray kay David. At ang kanyang motivation, ito yung nag-motivate sa kanya para yun nga, yung mag-taksil siya at sumama kay Absalom. At yun nga po, dahil sa family connection ni David, na hindi lang sa kanya bilang isang matalik na kaibigan, kundi sa kanyang apo na si Bathsheba na naging dahilan para sabihin natin hindi siya payag dito. Dahil nga sa asawa ni Bathsheba, isang mabuting tao na Hittite, na bagamat hindi natural na Hudyo, pero nakita yung loyalty kay David at naging isang magiting na tagapagtanggol ng kaharian. So yun nga po, dahil doon, dahil sa illicit affair ni David at ni Bathsheba ay pinanganak ang isang sanggol na nagngangalang Solomon na siya namang pumalit kay David bilang hari ng Israel. So balik tayo, Psalm 55. Ang awit na ito ay nagbibigay sa atin ng malalim na pananaw, no? Patungkol sa pain of betrayal, lalo na sa isang matalik na kaibigan. At ito nga po ay sobrang ikinalulungkot ni David, yung pagtataksil ng isang tao na dati niyang pinagkakatiwalaan. Na ito ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng powerful reflection, no? Na itong pain na ito na hindi galing sa kaaway ay mas matindi, no? Mas matindi yung sakit. Dahil ito nga ay galing sa isang taong mahal niya. So ano nakikita nating mga insight, key insights patungkol dito sa Psalm 25. Okay? Pwede natin makita na yung pain of betrayal is deep, no? Ang sakit ng pagkakanulo ay malalim. Sabi sa verses 12 to 14, basahin natin. Ang sabi ni David, matitiis ko kung ang kaaway ko ang kumukutya sa akin. Kung ang isang taong galit sa akin ay nagmagmamalaki sa akin, may iwasan ko siya. 13. Ngunit, mismong kagaya ko, kasama ko at kaibigan ko ang sa akin ay nag-iinsulto. Dati malapit kami sa isa't isa at magkasama pa kami pumupunta sa templo ng Diyos. Dito pinapayag ni David na kung ang kaaway niya ang nagtaksil sa kanya, yun nga po, maaari niya itong tiisin, no? No bearing, sabi nga. Pero, ito ay galing sa isang kanyang malapit na kaibigan, isang taong kanyang pinagkakatiwalaan at nakasama pa sa pagsamba. Sabi doon sa binasa natin ay sabay silang pumupunta sa templo, no? Mas matindi yung sakit na iyon kaysa sa isang kaaway. So, pinapakita nito na ang sugat mula sa isang kaibigan ay mas masakit kaysa mula sa isang kaaway. Okay? Ito yung pwede natin makitang insight. Pangalawa, pwede natin sabihin na
yung pasanin na pagkakanulo, no, ay nagreresulta ng matinding pagdadalamhati o distress. Sabi sa verses 4 to 5, kumakabog ang dibdib ko sa takot na ako'y mamatay. So nagkakaroon siya ng palpitation, no? Hindi natin alam to kung anong ibig sabihin mamatay. Physical ba? O emotional or intellectual o mental, no? Ang sabi niya pa sa verse 5, nanginginig na ako sa sobrang takot. So betrayal can make us feel isolated, vulnerable, at yun nga po yung fearful, no, about the future, kasi mga assumption ito ng isang taong nasaktan, nagkanulo, na pwedeng may mangyari pang mas matindi maliban doon sa pagkakanulo na iyon, no, magbigay ng iba pang resulta. At dahil doon ay sobrang napuno ng dalamhati, takot ang bumalot kay David. At yun nga po, ito yung isa sa mga maaring malalim na epekto sa ating emosyon at espiritu. Sabi ko nga po, hindi lang basta ito physical, ito ay maaring emotional or spiritual na pagkamatay ang binabanggit ni David. At yun nga po, sa verses 16 to 17, ang sabi po doon, ngunit ako ay humihingi ng tulong sa Panginoong Diyos at inililigtas niya ako. Umaga, tanghali at gabi dumadaing ako at nagbubuntong hininga sa Kanya at ako'y pinakikinggan niya. Ito naman ang maganda po rito, no? In times of betrayal, sa pagkakanulo, we can turn to God, no? Instead na mag-isip tayo paano tayo makakaganti o paano tayo magkikimkim ng galit o sama ng loob, ang ginawa ni David ay tumawag siya sa Diyos, no? At binigyan din niya yung kahalagahan ng pagdadala ng mga pain na iyon sa ating Panginoong Diyos at pagtitiwala na siya ang magbibigay ng justice. Okay? So, kahit na yun nga, may betrayal na nangyari, may pagkakanulo, ang pinakamaganda rito, nakita natin, nabasa natin, nagtiwala, no, ang si David sa ating Panginoong Diyos. At sabi niya, whole day, umaga, tanghali, gabi, naging meal niya ang panalangin, no? Naging meal niya yung pagdaing at napapagbuntong hininga pa raw siya every time na siya ay tumatawag sa ating Panginoong Diyos. Pinakinggan ba siya ng Diyos? Of course, di ba? Kaya nga nagbigay pa siya ng payo sa verse 22. Ang sabi ng payo ni David, sabi niya, ibigay mo sa Panginoon ang iyong mga alalahanin at aalagaan ka niya. Hindi niya pababayaan ng matuwid magpakailan paman. Okay? So, may payo siya na yun nga, hindi lang basta ibigay sa Diyos, kundi naramdaman niya ang pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay. Because God, as the ultimate healer and deliverer, no? Tunay na tagapagligtas at tagapagpagaling. So, nakita natin na talagang ang Panginoong Diyos ay hindi niya pababayaan ang kanyang mga lingkod. At ito nga ay nagbibigay ng pag-asa na ang Diyos ang siyang nagpapasan ng ating pain at nagbibigay ng ating mga healing. Kaya nga po, pwede natin sabihin na ang ating kapalaran ay nasa kamay ng Diyos. Our faith is in the hands of God. Verse 23, ngunit itatapon niya ang mga mamamatay tao at ang mga mandaraya sa napakalalim na hukay bago pa mga lahati ang kanilang buhay. Ngunit ako'y magtitiwala sa Kanya. So, David entrusts yung judgment sa Panginoong Diyos at nire-remind niya tayo na ang justice ay belongs sa ating Panginoon. No? Ang tunay na justisya ay nagmumula sa ating Panginoon. Kaya nga po itong Psalms 55 ay isang powerful reminder para po sa ating lahat na yung wounds from a friend are painful. Totoo po yan, no? Pero ang pinakamaganda po rito, we can find refuge. Pwede tayong makahanap ng kandungan, magkaroon ng kagalingan,
At yun nga po, yung hustisya ng ating Panginoon ay pwede nating asahan. So, ano yung makikita natin dito sa Psalm 55? Lahat tayo ay ina-encourage, no? Bawat believers na yun nga po ay pagkatiwala sa ating Panginoong Diyos at dali sa Kanya lahat ng pain at magtiwala tayo at manalig sa Kanya na siya ay tapat ng Diyos na magiging tama yung Kanyang pagbibigay ng hustisya para sa mga pain na ito. Of course, hindi lang ito isang side, no, sa mga nasaktan o na-betray. Yun nga po, mas maganda rin kung tayo ang nagkaroon ng dahilan kung bakit nakaramdam yung ating kapatid ng ganong pain, betrayal. So, ihingi natin ng tawad sa Diyos, ihingi natin ng tawad sa ating mga kapatid, and let the Lord, no, redeem our relationship. Napaka-messy ng buhay when it comes in the context of relationship. Tandaan po natin, napaka-messy. Pero yun nga po, kaya nga po, we are created in the relationship. The God who created us, who is the God of order, can bring order doon sa messiness ng ating mga relationship. And continue to trust Him that eventually, through the process of healing, ma-restore. No? Medyo hindi nga ganun kadali, hindi ganun ka agad-agad, pero magtiwala na ang Diyos ang magre-restore. Kaya both twist po ito mga kapatid, especially tayo mga believers, no? Maari tayo ang nasaktan, tayo ang nakasakit. Ang pinakamaganda rito, ang foundation ng Bible, no? God wants relationship na maging maayos, no? At yun nga po ang pinaka mahalaga sa Kanya. Kasi nga po, sabi rin ng Bible, when we are sinners, God, Jesus, no, ay namatay na para sa atin. So, nung tayo kaahaway pa, namatay na si Jesus para sa atin, what more na tayo ay kanyang mga kaibigan. So, same thing lang din, no? Maaring namatay tayo para sa ating mga sarili, para sa ating mga kaibigan, para itawid yung reconciliation and restoration. So, ang panalangin ko sa bawat isa sa atin, no, patuloy na buksan ng mga puso, patuloy na magtiwala sa Diyos, at patuloy na mag-reach out sa mga taong nasaktan, sa mga taong nakasakit, at magkaroon ng pag-asa na ang lahat ng ito ay mareresolbahan, magkakaroon ng kapayapaan, at higit sa lahat, mag-glorify yung ating Panginoong Diyos. So, mapalad po tayo. May mga biblical foundation and principles that we can learn, no? Sa mga times na akala natin tayo ay na-betray, tayo ay nireject, tayo ay dinaya, tayo ay parang nalugi tayo dahil sa ating investment, sa ating mga relationship. Pero one thing for sure, kung tayo ay anak ng Diyos at tayo ay gusto natin ang ating goal sa buhay, no, as believer is maging katulad ni Jesus, ay patuloy tayong magtiwala na there will be restoration, there will be healing, at patuloy na buksan ng mga puso at isipan. So, yan lang po ang gusto kong ihatid sa inyo mga kapatid, at patuloy na magpasalamat dahil ang tapat na Diyos, tapat na kaibigan kailanman ay hindi tayo i-reject, hindi tayo bebetray, kasi nga po siya ay Diyos na mapagmahal. So, magandang morning Kuya Carlo, Ate Alona, Pastor June, Pastora Tita, Tilea, Ninang Oda, at sa lahat, no, na nakasama natin ngayon, Ate Gina, magandang morning sa inyo, at tunay na pinagpala po tayo. Tayo po ay manalangin. Muli, maraming salamat aming Diyos, tunay na hindi kami mawawala sa mga panahon na kami ay nakaramdam ng pain, ng hurts, dahil alam namin, O Lord, nariyan ka lagi para sa amin, hindi lang para bigyan kami ng kagalingan, hindi lang para bigyan kami, Panginoon, ng comfort, but tinuturuan mo kami, Panginoon, to resolve this mga issues na ito, mga relational issues na ito sa aming mga mahal sa buhay, upang patuloy na mabuhay ng masaya, maligaya at punong-puno, Panginoon, ng kagalakan ng mga puso, dahil we are created in community, we are created for a relationship, kaya nga po mahirap mag-isolate, at patuloy na makita namin na mahalaga ang relationship above all. Kaya nga po, Lord, sa mga panahon na may mga disagreement, Panginoon,
patuloy na makita namin na pinaglalaban namin ang mga relationship at patuloy na looking forward, O Lord, na Ikaw ang Diyos na nagbibigay, Panginoon, sa amin ng tali ng pagkakaisa tungo sa isang matagumpay na laban ng kaaway ay hindi magtatagumpay upang patuloy na makita ng mga anak ng Diyos ay hindi nagkakasundo-sundo. Marami pong salamat, O Lord, sa isang eye-opener na ito at patuloy, Panginoon, na makita namin na ang healing and restoration ay patuloy na nangyayari at mangyayari, Panginoon, kung kami ay puno, ang aming mga puso, ang aming mga isipan ay tunay na bukas sa isang relasyon na pinaglalaban. Marami pong salamat, aming Diyos. Tinataas ka namin sa umagang ito at patuloy, Panginoon, na kami ay pupunta sa iyong panunas na krus at patuloy na magtitiwala sa iyong kapangyarihan. We love you, Lord, and thank you for loving us. We receive your shalom, shalom, Panginoon, your perfect peace, nothing missing, nothing lacking, nothing broken. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos na nagmamahal sa Kanya ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. So muli, mamaya po, 7:30 in the evening, no? Meron tayong impartation about being a disciple who will make disciples, at yun nga po, napakalaking tulong na ito para sa bawat isa sa atin na pinagkatiwalaan ng Diyos na mag-alaga, no, ng mga tao na maging katulad niya at maging mapagmahal din sa ibang mga tao. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat.